Hello mga kaminang! Ang lulutuin natin ngayon ay isa sa mga paborito nating inuulam. Pero bibigyan natin to ng kaunting twist. Kaya tara, samahan mo ako magluto. Welcome to Minang's Kitchen! Una, pakukuluan muna natin yung ating baboy. Kaya ilagay nyo yan sa isang kaserola. Baboy nga pala, hiniwa ko yan na medyo may kalakihan na cubes. Pagkatapos maglalagay tayo ng minced garlic pero kalahati lang muna, salt, peppercorn, bay leaves, vinegar, and water. Pagkatapos, pakukuluin natin yan for 10 minutes. Gagamit tayo dito ng medium-high flame. So after 5 minutes ng pagkulo niyan at saka lang natin pwedeng buksan yung takip at haluin. So after that, ibalik nyo yung takip at ituloy lang natin yung pagpapakulo natin for another 5 minutes. And then, alisin na natin yan sa pinagpakuluan. Ilagay nyo yan sa strainer pagkatapos palalamigin natin yan for at least 10 minutes. Tapos yung pinagpakuluan, itabi nyo lang kasi gagamitin natin yan later. So kapag okay na yung baboy natin, malamig na, pwede na natin yan iprito. Yung pagkakaprito na gagawin natin dito, yung medyo mamula-mula lang. Yung apoy nga pala ng kalan ninyo, buksan nyo sa medium flame. Pagkatapos maglagay lang kayo ng kaunting mantika sa kawali. At dun sa kalagitnaan ng pagpiprito natin, isasama na natin yung kalahati na naiwan nating minced garlic. Ituloy lang natin yung pagpiprito hanggang matoast natin yung minced garlic. Ayan, ganyan dapat yung kalabasan. So, pwede na natin ilagay yung itinabi natin pork broth kanina. Kapag nga pala hinalo nyo yan, medyo kuskusin nyo yung ilalim para yung pinagprituhan natin dun sa baboy, sumama yung mga flavorings dito sa ating broth. So, dito, umpisahan na natin yung pagpapalambot natin dito sa ating baboy. Siguro mga 30 to 40 minutes o kaya hanggang sa lumambot na ng gusto yung ating baboy. At kapag natutuyuan natin hindi pa malambot yung baboy, magdagdag lang kayo ng tubig as needed. At this point, malambot na yung baboy natin. At makikita nyo na medyo natutuyuan na yung sabaw. Kaya pwede na nating ilagay yung ating coconut cream o kakanggata. Hahaluin natin ito for 3 to 5 minutes ng dire-diretso at saka medyo mahinay lang para hindi magbuo-buo yung ating kakanggata. At dito nga pala dapat mahina yung apoy natin. Tikman na natin at i-adjust na natin yung lasa. Dito naglagay ako ng kaunting asukal, asin, pamintang durog at saka kaunting toyo. Haluin natin yan na maigi para ma-mix natin ng husto yung mga pampalasang inilagay natin. I-simmer natin yan for 1 to 2 minutes. And after that, pwede na natin itong i-serve. At ito na mga kaminang, ang aking version ng adobong baboy sa gata. At para naman lagi kang updated sa ating mga bagong recipes, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe. Mag-like ka na din, comment, at i-share mo na rin itong ating video. Okay, kain na!